Madalas mapinsala ang area o barangay na ito ng iba't ibang disaster lalo na ng bagyo. Nagpa siya ang barangay captain ito na magsagawa ng Disaster Risk Reduction Management Seminar upang matrain ang bawat pamilya sa barangay na ito o pati na rin sa mga pangkalahatang syudad kung paano nila kahaharapin ang disgrasya. Kaya't nagpunta ang mga head ng sambahayan sa barangay upang tanggapin ang iaatas sa kanila ng barangay captain. Baka meron. Hindi ko din alam eh. Ikaw ba may idea ka ba? Wala rin pare. Ang alam ko lang, magkakataos ako. May mga rasyon, ganun. Kung sa tingin mo nga ganun lang din yan. Rasyon ko siguro. Rasyon to. Ay, dito natin sikap. Kaya natin sigap mo. Mamaya-maya, dadalhin naman na tayo eh. Lagi namang late yun eh. Palagi. Kasi, Baka ayuda. Since baka tatakbo ulit siya, di ba? Maralo, di ba kung bakit tayo tinatawag dito? Siguro may chismis tayo. basta na. Sa compound nyo ba? Diyos ko, di ba may nabuntis doon? Nakaraan, Diyos ko. Eh, ano ba? Like, parang magbibigay na ba sila ng... Baka magbibigay siya ng ayuda. Baka tatakbo ulit siya next, ano, no? Oo nga, nagpapagood shot, ano? Kakakasalaga. Ako hindi man. Baka may problema. Oo nga, ano? Diyos ko, ba't kaya nagpatawag si Kap Olo pa sabi? Yeah. Sikap na pare. Umaga ka. Umaga ko. Magandang umaga sa inyo. May ideya ba kayo kung bakit ko kayo pinatawag dito? Oo Kap, Ikaw? nagkatanungan po ako. Siguro po, magbibigay po kayo ng rasyon yan. Hindi. Sa tingin ko Kap, libreng bakuna to para sa ating lahat. Baka bakuna na to. Hindi. Hindi rin. Hindi daw. Ay, sige. Libreng ayuda po. Hindi. May problema po? Meron. May sako na tayong lahat. Meron. Andito tayo ngayon sa punong barangay para pag-usapan ang ating mga gagawin sa oras ng sakuna. Gaya ng pagdadala ng first aid at mga delata at pagpunta sa mga evacuation center. May numero ang barangay para tawagan ang mga ating mga rescue team. At andito rin tayo para pag-usapan ang paggawa ng preparedness plan sa ating mga bahay. At para may paliwanag sa ating mga pamilya ang kahalagahan nito sa oras ng sakuna. Maaari na kayo magsibalik sa inyong tahanan upang makapaganda sa oras ng sakuna. Salamat po. Salamat po Kap. Sige, mag-ingat kayo. Wala na naman pasok. Nabalita ko, dito wala natin tatay. Woo! Wala na naman pasok. Woo! Naitay! Wala na naitay! Wala na naman pasok. Asan tay? Nasaan po si mama? Oh, ba't parang masaya ka pa? Hindi mo man lang ba naiisip yung mga tatamaan ng bagyo na yan? Malaking problema na naman yan para sa atin. Pasensya na po talaga tay. Hindi ko po naisip yung mga ganon. Pasensya na po talaga. Sige, maupo ka na muna dyan. Sige po. Alam mo anak, yung sinasabi mong bagyo na yan, isa yung malaking trahedya. Maraming mapipinsala niyan dito. Hindi lang sa mga bahay, pati na rin sa mga pananim. At mamaya, patatawag sa iyo yung mga kapatid mo para sa hapunan upang pag-usapan yung pinag-usapan namin ni Kap na patungkol daw sa preparedness plan sa may paggawa nun. Kasi nabanggit niya na may paparating daw yatang bagyo. Yun nga po tay. Kaya po natutuwa ako kanina pero ngayon po nagbago na po yung pananaw ko eh. Natawa lang po ako sa mga sinabi niyo. Keep po tay. Sige na. Po ako, kapalit lang po ako. Magbihis ka na. Oh, pag ganyan tsura ng anak mo, pinagalitan mo ba? Go. Oh, ano nangyari doon? Nakasibangot na naman yung pinagalitan mo, man ba? Pinagsabihan ko lang. Ang sabi, wala daw silang pasok dahil may bagyo daw. Abay, tuwang-tuwa pa. Aba, syempre naman yan. Tumatagal yun, bata yun. Syempre, walang pasok. Ikaw ba naman, di ba? O siya, ano nga pala nangyari sa inyo nila, Kapto? Ba't wala ka dito kanina? Ano nangyari? Yun nga. Pinag-usapan lang namin yung may paparating daw na bagyo. Na naman? Hmm? Diyos ko. Sinabi sa amin ni Kap na kailangan daw nating maganda at gumawa ng preparedness plan patungkol sa sakuna na darating ngayon. At sa mga paparating na rin. Kaya kayo pinatawag kanina. Hmm. Ano na mangyayari? Yun nga. Balak sana natin pag-usapan mamaya sa hapunan yung paggawa ng preparedness plan. Oh, sige. Pagkatapos natin kumain o habang kumakain? Habang kumakain. Oh, sige. Ayos, tatawagin ko na yung mga anak mo. Siya, sige. Oh, sige. Oh, yan na ba yun? Tawagin ko na yung mga anak ko para sa... mga anak, halika na kayo din. Maghahapunan na. Masipanig na kayo din eh. Pakidalian.
Yan. Ako sa tabi ko. Oh. Ako, mukhang masarap yung ulam. Nasaan ba yung ulam? Masakto. Kaya ako kayo pinatawag dito para mapag-usapan natin ang paggawa ng preparedness plan. Paano nga pala natin sisimulan yan pa? Sisimulan natin to sa paglilikom ng ating mga idea sa paggawa ng preparedness plan. Gaya ng sabi ni Kap, kinakailangan natin na mapaghandaan ang mga dating na sakuna sa pamamagitan nga ng pagpaplano. Sakto pala, ano kaya pala wala pasok yung anak mo kanina? Kasi nga pala may paparating na bagyo, magagamit pala talaga natin yung preparedness pala na pinapagawa ni Kap, ano? Tingin ko, Ay, malaking sige. tulong to para sa atin. Hmm. At ngayon, bago tayo maghapunan, nais muna natin itong gawin. Ang preparedness plan, magsusulat kayo dito ng mga idea nyo at pagkatapos nun, pagsasama-samahin natin ang mga nalikom natin na yan. Upang ibigay sa inyo ang mga papel na to. Ngayon, maaari na kayo magsimula. Tay, di ko pa po alam gumawa ng ganito. Pwedeng kayo na lang po ba ni Kuya gumawa? Sa bagay, masyado ka pa kasing bata at wala pang alam. Hindi ba tinuturo sa paaralan niyo yan? Alam mo, kaya ikaw ay paparating na bagyo, huwag kang magsasalabas, ano? Kapakabata-bata ko pa, apakagala mo, Diyos ko. Yari na ba kayo? Ito tayo, hindi rin ako. O, amin na yung mga papel. Tapos din. Ngayon na nakita natin to. Hindi lang to basta natin isinulat o ginawa. Ito rin ay kailangan natin itindihin bilang maging gabay na rin natin sa mga darating na sakuna o sa oras man na sakuna. At isa-isa natin itong babasahin para alam natin ang gagawin natin. Okay na yun? Ang isang preparedness plan para sa bagyo ay isang malaking hubang upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Bago, habang at pagkatapos na isang bagyo, narito ang ilang mga hubang na maaari mong isama sa iyong preparedness plan. Una, pagkakakilala sa mga panganib at babala. Maging updated sa mga weather reports. Laging makinig sa mga babala mula sa Pag-asa o lokal na ahensya ng panahon. Ayun ang una. Ikaw naman sa pangalawa. Pangalawa, evacuation plan. Pagpaplano ng ruta, tiyakin na may malinaw na evacuation route papunta sa mga ligtas na lugar. Listahan ng mga evacuation centers. Alamin ang mga pinakamalapit na evacuation centers o ligtas na lugar sa iyong komunidad. Pagtukoy ng mga kasapi ng pamilya. Dapat natin siguraduhin alam ng bawat miyembro ng pamilya ang plano at lokasyon ng pagtataguan. O, ikaw naman sa pangatlo. Huwag mo naman sabihin sa akin na hindi ka pa marunong magbasa. Nakalahan mo na. Kahit po ito lang. O, sige. Pangatlo, kagamitan at supplies. Paghanda ng isang emergency kit na may tubig at pagkain na magtatagal ng 3 hanggang 5 araw. Mga gamot at first aid kit. Flashlight, baterya at radyo. Personal na dokumento, damit at kumot, powerbank para sa iyong cellphone, papel at panulat para sa mga mahalagang tala. Ate, kaya naman po. Number 4. Paghahanda ng bahay. Suriin ang struktura ng iyong bahay. Tiyakin na matibay ang bubong, pader at mga bintana. I-secure ang mga kagamitan na maaaring matanggal at magdulot ng panganib. I-ambak ang mga gamit sa matataas na lugar. Iwasang maglagay ng mga kagamitan sa mga lugar na mababaha. Kuya, ikaw naman. Yun, isa na lang. Panglima, komunikasyon at koordinasyon. Pagkaroon ng emergency contact, alamin kung sino ang mga contact na maaaring tawagan sa oras ng pangangailangan. Social media, texting. Gumamit ng text at social media para may pagdanayan sa mga pamilya at kaibigan. Makinig sa mga anunsyo mula sa lokal na pamahalaan, barangay at mga otoridad. Ayun lang po tayo, tapos na po. At dahil natapos na, hindi nyo lang to basta ginawa o initindi. Bagkos, ito rin yung magiging gabay natin sa mga darating na sakuna, mga kailangan natin gawin. At dahil dyan, maaari na rin kumain.
Tapos na po kami. O sige, magsipanig na kayo sa taas, balik na kayo. Magbigay din ako dito. Nanonood muna ako ng balita. Magiging tayo sa mga dati na bagyo. Hindi ko muna magpapahinga. Sige, siguro na ako eh. Magandang gabi mga kababayan. Ako nga po pala si Sabina Kulala. At ako naman, si Dennis Concepcion. Mag-aatid ng balita. Narito ang pinakahuling balita. Isang malakas na bagyo ang paparating sa ating bansa. Ayon sa pag-asa, ang bagyong Salva ay nasa signal number 3 na at inaasahan nitong tatama sa Luzon ngayong gabi. Kaya maging alerto at handa lalo na sa mga lugar kung saan madalas itong baharin. Kaya inirekomenda ng mga otoridad ang agarang paglikas sa mga low-lying area. Maghanda rin ang mga dapat ihanda sa oras na may mangyaring hindi inaasahan. Emergency kit na naglalaman ng tubig, pagkain, flashlight at first aid. Para sa mga update, patuloy lamang na sumubaybay at manood ng balita. Balik sa inyo mga kababayan! Ano yung nanirinig ko? Na malakas ang bagay paparating? Ikaw, nakakatakot naman. Eh, ano nga mas darating? Saka signal number tayo. Grabe, nakatakot. Ayon sa balita, ngayon na daw darating yung bagyo. Hindi mo naman nagpakulinim na. Mukhang lalang kaya ulan. Tawagin mo na yung mga anak mo. Mga anak, magsipawa na kayo dyan. Hindi ka kayo dito sa sala. Patay, ano po ba yan? Ayon sa balita, ngayon na daw darating yung bagyo. Medyo mukhang lumalakas na. Kailangan na natin mag-impake at gawin yung napaplano natin ng fairness lang. Ayon sa napanood kong balita, paparating na daw yung bagyo. At pansin kong may kalakasan na rin naman yung ulan. Ay, may bagyo po. Ikaw po, pari ka na. Ano lang? Tayo may bagyo. Paano natin gagawin yan? Huwag yung kabahan. Gagawin natin ang ating napagplanuhan ng preparedness plan. At ako na ang bahala magtali ng bubong. At ikaw, Atasha, utusan mo na yung mga anak mo na gawin yung mga dapat nilang gawin. Ikaw na ko yung mag-ayos sa mga kanto, sa mga pagkain, sa mga tubig. Ano, Aaron, tulungan mo siya yung kuya mo. Wala kasi ikaw, Aaron, tulungan mo ako. Ayusin natin, mag-i-impake tayo. Ayusin natin yung mga first aid kit, mga iba pang gamit. Sige po, Ina. Tara na. Haringgas! Haringgas! Buta ka muna nga dyan. Pagkuksan mo yung kumakatok sa pintuan. Haringgas! Oh, ikaw pala yan. Parang hindi ko pala ako para ipaalala sa inyo. Na-charge na ba yung mga material niyo? Oo, pare, na-search namin. May number na kayo ng mga rescue team? Oo, pare, meron na din nakasulat na. Sa evacuation center, punta lang kayo. Pag pinakahan na kayo. Maraming salamat, pare. Kamusta mo Okay. kayo, Maria? Alam na rin naman ang daan papuntang evacuation center. May contact naman tayo. Tawagan mo na lang ako kung may problema. Oh, sige pare, mauna na muna ako. Mag-iingat ka. Mauna na ako. Sige pare, ingat. Ingat, pare. Kuya, bago sila laban natin. Ay, ano nga daw yung mas mahalaga natin? Yakat na nasa lahat. Bigyan mo ng pagkain at tubig. Para hindi sila manyanon. Saka kung may tutulong ka rin kay nanay, tulungan mo na rin. At ako na bahala din sa pagkain at tubig. Hindi, sa taas ko ng pwede natin. O sige. Kaya, halika na. Pumunta na tayo ng evacuation center. Naitaas ko na rin naman yung mga gamit na dapat itaas. At naitali ko na rin naman yung mga bubong. O, sige, susunod ako kami ng mga anak mo. Okay na, alas na tayo. Kaya, bilisan niyo. Ano ba to? Ano ba nangyari? Dapat talaga sinunod ko na yung sinabi ni Cap. O Pio, ano nangyari sa'yo? O Pio, ano nangyari sa'yo? Hindi ko kasi sinunod yung sinabi ni Cap kaya hindi ko alam yung gagawin ko, hindi ako nakapaghanda. Wala ka man lang naisalba kahit anong gamit? Wala, kahit ano. Ayan. Ano ba kasi nangyari? Eh, hindi ko alam yung gagawin ko, hindi ko kasi sinunod. Hindi ako nakinig ng mabuti kay Cap. Patay tayo dyan. Kaya sa susunod na magsasabi si Cap,
matututo kang makinig at seryosohin yung mga bagay na ganun. Ayan, ito may nangyari sa'yo. Wala ka tuloy na isalba na kahit anong gamit sa bahay mo.